sa umagang ito, nais ng ating Diyos na patuloy tayo ay mapagpala. Kanina tayo ay napagpala ng mga awiting, papuri, na kung saan ay nawit atin, inihandog natin sa ating Diyos. At patuloy na nilalaanan tayo ng Diyos ng isang masaganang pagpapala muli sa pamagitan naman ng kanyang mga salita. Kumusta po ba ang bawat isa sa atin? Kumusta po ba kayo? Sa ating mga kapatid na nasa mga tahanan, kumusta po kayo? Sana po ay nasa mabuti po tayong lahat na kalalagayan. Bagaman ang naisin talaga natin ay maging mabuti tayo sa lahat ng ating kalalagayan, ngunit ang katotohanan ay hindi pa po gaano okay. Dahil nga ang buhay natin ay hindi pa rin ayon sa normal na kinagawian natin. Ang problema natin kinakaharap patungkol dun sa COVID-19 ay hindi pa rin nagbabago. Ito pa rin ay lubhang napakalaki at ang katunayan nga po, patuloy ang pagdami ng mga nagkakasakit at gayon din ay patuloy na nadaragdagan ang mga binabawian ng buhay. Kaya nga po, ang bawat gobyerno sa iba't ibang bahagi ng mundo, kasama na ang Pilipinas, ay seryosong hinaharap ang problemang ito. Kaya patuloy na sila'y gumagawa ng maraming hakbang, naglalaan ng malaking salapi, at sila'y patuloy na nagbibigay ng paalaala at mga babala sa mga mamamayan upang hindi tayo mapahamak. Ang mensahe po ng Diyos sa umagang ito ay patungkol sa kanyang pag-ibig. Pag-ibig na katulad ng isang mga magulang na patuloy na nagbibigay ng paalaala sa kanilang mga anak. Patuloy na nagtutuwid at nagbibigay ng babala sapagkat mahal nila ang kanilang mga anak. Ang mensahe ngayong umaga na ating pakikinggan o pag-aaralan ay binigay sa atin ng ating Diyos ay direktang mga salita ng ating Panginoong Sus nang siya'y nabubuhay dito sa mundong ibabaw, na siya'y naglalakbay dito sa mundong ibabaw. Kung paano na tayo ay makasusurvive sa buhay na ito at hindi lamang sa buhay nito kundi dun sa buhay sa kabila. Alam niyo po, natala sa sinulat ni San Lucas ang tungkol sa huling mga mahalagang bahagi ng buhay ng ating Panginoong Sus. Doon sa chapter 19 at patuloy, doon ay makikita natin yung matagumpay na pagpasok ng ating Panginoong Sus sa Jerusalem. Ito yung siya ay nagbalik sa Jerusalem, bagaman alam natin na hindi maganda ang mangyayari sa kanya doon, ngunit siya ay nagpasok doon at nakita yung katagumpayan ng kanyang pagpasok. At doon sa huling bahagi ng chapter 19, doon na may makikita natin na nang pumasok ang ating Panginoong Sus sa templo sa Jerusalem, ay nilinis niya ang templo. Dahil doon sa ang templo na sangayon sa kanya dapat ay bahay panalanginan, ay naging pugad ng mga tulisan. And then, nang siya nasa templo pa rin, doon sa chapter 20, doon sa mga unang bahagi, ang ating Panginoong Sus ay nangaral ng Ebanghelyo sa loob ng templo, sa mga alagad at maging sa maraming mga tao. At dun sa bahagi ng kanyang pagtuturo na yon sa templo ay nagkaroon ng tinatawag na offering, at doon nga ay pinapurihan niya yung ginawa ng babaeng balo, yung kanyang paghahandog na higit doon sa ginawa ng ibang mga naghandog. At sa mga tala naman ni San Mateo sa chapter 24, unang bahagi, nang palabas na ang ating Panginoong Sus doon sa templo na kung saan siya ay pumasok sa templo sa Jerusalem, ay sinabi sa kanya ng isa sa mga alagad, "Guro, tingnan po ninyo, kay lalaki ng mga gusali at ng mga batong ginamit dito." Sa Lucas 21, 5-6, ang sabi rin ng dito ay, pinag-uusapan ng ilan sa kanila ang templo, ang kahanga-hangang mga bato na ginamit dito, at ang pangapalamutin nito na inihandog ng mga tao. Sa verse 6, kaya't sinabi ni Jesus, darating ang panahon, lahat ng nakikita ninyong iyan ay ibubuho. Walang batong ititira sa ibabaw ng kapwa bato. Sa verse 7, sila nagtanong sa ating Panginoong Sus. Sabi nila, nang masabi ng ating Panginoong Sus yun, "Guro, kailan po ito mangyayari? At ano ang magiging palatandaan na ito'y magaganap na?" Maliwanag sa mga disipulo
na yung pagkawasak ng templo sa Jerusalem ay may kaugnayan to sa wakas ng ating mundo o yung tinatawag na muling pagbabalik ng ating Panginoong Hesus. Sinabi ng ating Panginoong Hesus sa verse 6 ng chapter 21, darating ang panahong lahat ng nakikita niyong iyan ay ibubuho. Walang batong ititira sa ibabaw ng kapwa-bato. Alam niyo po yung katanungan ng mga alagad kung ay merong dalawang mahalagang component na nakatala. Yung una, doon ay makikita natin na gusto nilang malaman kung kailan ba mangyayari yung sinabing yun ng ating Panginoong Hesus. Ng templo ay ibubuho at walang batong matitira sa ibabaw ng kapwa-bato. At yung pangalawa ay ano yung mga tanda, signs na kung saan yung bagay na yon ay nagaganap na. Alam niyo po, ang mga katanungan ito ng mga alagad ay katunayan, katulad din ang sa ating kapanahunan, na maraming tao, miski yung mga alagad doon, concerned doon sa maraming mga bagay na hindi naman gaanong mahalaga. Nagtatalo sa mga issues, sa mga sinasabi ng ating Diyos, patungkol dun sa mga bagay na pampalago lamang ng kanilang isipan, pero walang direktang kinalaman doon sa ating kaligtasan. Sa madalit sabi, pampadagdag lang ng dunong, dagdag na kaalaman. Nais lang nilang malaman ang mga bagay na curious sila at hindi mga bagay na kung saan ay magdudulot sa kanila ng maganda. Ngunit ang ating Panginoong Hesus ay mas interesado na ipaalam sa kanila ang mga bagay na kailangan nila kaysa isatisfy yung kanilang curiosity. Alam niyo po, alam ng ating Panginoong Hesus na kung ang mga tanda lamang ang hahanapin ng mga alagad, malamang na sila'y mapahamak. Kaya imbis na unang sagutin ng ating Panginoong Hesus yung gusto nilang malaman doon sa katanungan, ang unang sinabi ng ating Panginoong Hesus ay mga bagay na dapat nilang malaman. Alam niyo po, gaya na sinabi ko kanina, ang mga gobyerno, ang mga otoridad ay nagbibigay ng mga babala kung paanong sa ating kasalukuyang nararanasan tayo ay makaligtas at huwag tayong mapahamak. Dito sa binanggit na ito, sa mga katanungan na ito, sa patuloy nating pag-aaralan, mismong ang ating Panginoong Hesus ay nagbigay rin ng mga babala, mga bagay na dapat nating malaman sa ating kapanahunan upang sa darating na panahon na pagguho, yung tinatawag na literal na pagbuho ng templo at yung pagkamatay ng ating Panginoong Hesus, yung tungkol sa ikalawang pagparito niya ay kung paano tayo lahat ay makakaroon ng tinatawag na pagtatagumpay. Tatlong mahalagang babala na sa umagang ito inais ng ating Panginoong Hesus ay hindi lamang sabihin sa atin, kundi tayo ay magkaroon ng paghahanda upang ang babalang ito ay magkaroon ng tinatawag na kahalagahan sa buhay ng bawat isa sa atin. Yung unang babala na sinabi ng ating Panginoong Hesus, imbis na direktang sagutin na kailan ba ito mangyayari at ano yung mga palatandaan, hindi yun ang sinagot agad ng ating Panginoong Hesus. Ang unang sinabi ng ating Panginoong Hesus ay babala. Nakatala ito sa Lucas 21:8. Ang sabi raw ito, sumagot si Jesus, mag-ingat kayo at nang hindi maligaw ninuman. Sapagkat marami ang darating sa aking pangalan na magsasabi, ako ang Mesyas at dumating na ang panahon. Huwag kayong susunod sa kanila. Ang unang warning, ang unang babala na sinabi ng ating Panginoon Hesus sa ating lahat upang tayo ay hindi mapahamak. Do not be deceived. Huwag tayong pag-aya. Alam niyo po, ang ating Panginoong Hesus ay nagbabala. Nalalaganap ang matinding pandaraya, lalo tigit sa mga huling panahon bago dumating ang ating Panginoong Hesus. At hindi po yan bago. Yung pandaraya ay yan ay hindi bagong issue o modernong terminolohiya na kung saan ay ating naririnig. It is as old as mankind. Kung matatandaan ninyo, kung babasahin natin yung nakatala sa Genesis, na kung saan doon ay after likhain ng Diyos ang tao, ibinigay ng Diyos na si Yahweh kay Adan yung kauna-unahang utos sa tao.
at ibinigay din niya yung kauna-unahang parusa na kanyang igagawad sa sandali na ito ay kanilang suwayin. Sa Genesis 2:16 hanggang 17, dito yung nakatalang sabi po ito. Sinabi niya sa tao, makakain mo ang alinmang bungang kahoy sa halamanan, maliban sa bunga ng punong kahoy na nagbibigay ng kaalaman tungkol sa mabuti at masama. Huwag na huwag mong kakanin ang bungang iyon. Mamamatay ka kapag kumain ka niyon. Yung unang napakahalagang utos na ibinigay ng Diyos sa tao, sabi ron ay huwag na huwag mong kakanin ang bungang iyon. At yung unang-unang parusa na kanyang igagawad kapag ito'y sinuway, sabi rito, mamamatay ka kapag kumain ka niyon. At nagkaroon ng pagsuway, alam na natin. Basahin natin ang kasaysayan, alam na natin, kaya nga tayo ngayon ay kaya nga pinadala ng ating Diyos Ama, ang ating Panginoong Sus, upang tayo ay iligtas na dahil sa pagsuway tayo ngayon ay nakakaroon ng kamatayan. Yan ang naging dahilan ng pagbagsak ng tao. Sa paanong paraan ba nadaya ang tao? Sang-ayon doon sa panimula pa lamang sa history, sa Genesis. Sa Genesis 3:1-3 ang sabi rito, ang ahas ang pinakatuso sa lahat ng hayop na nilikha ni Yahweh. Minsan tinanong ito ang babae, totoo bang sinabi ng Diyos na huwag kang kakain ng anumang bungang kahoy sa halamanan? Tumugo ng babae, hindi naman. Ipinakakain sa amin ng anumang bunga sa halamanan. Huwag lamang ang bunga ng puno na nasa gitna niyon. Pag kami raw ay kumain ng bunga ito o humipo man lang sa punong iyon, mamamatay kami. Dito nalaman natin kung paano unang nadaya ni Satanas ang tao. At hanggang sa ngayon, wala pa rin nagbabago. Nahulog ang tao sa kasalanan noon sa panahon ni Adan at maging hanggang sa ngayon sa ating kapanahonan dahil doon sa tinatawag na pandaraya ni Satanas. Kaya sabi ng ating Panginoong Sus na sinabi sa mga alagad, babala, huwag kayong padadaya. Do not be deceived. Siyempre, ang Biblia nagbibigay sa atin ng mga paalala, mga guide, kung paano tayo ay hindi madadaya. Sang-ayon dito sa ating binasa sa Genesis, paano ba natin nakikita rito kung paano tayo ay hindi dapat madaya? Ang una na dapat nating gawin para hindi tayo madaya, ang sabi dito sa Genesis 3:1, ang ahas ang pinakatuso sa lahat ng hayop na nilikha ni Yahweh. Minsan tinanong ito ang babae. Si Eva tinanong ng ahas ni Satanas, totoo bang sinabi ng Diyos na huwag kang kakain ng anumang bungang kahoy sa halamanan? Dito makikita nyo, doon sa tanong na yun, nabagan man si Eva o si Adan ay direktang kinausap ng ating Diyos at ito'y pinaalam ni Adan kay Eva. Ang ginawa ni Satanas ay nililitaw si Eva. Ang sabi, totoo bang sinabi ng Diyos? Dinidispute niya yung katotohanan kung ito bang salitang ito ay mula sa Diyos o ito ay hindi talaga mula sa Diyos. Alam niyo po, ang salita ng Diyos ay very clear. Ito ay nagbibigay sa atin ng patuloy na kaalaman, kaunawaan. Nagbibigay sa atin ng mga bagay na kung ano yung mga bagay na hindi natin dapat gawin at mga bagay naman na dapat natin ginagawa. Kaya lamang ang tao ngayon, ang sanlibutan, pag tinignan nyo, nagbibigay sila ng mga alternatibong interpretasyon. Maliwanag na sinasabi na ng Diyos, ito ang dapat gawin. Pinipilit na magbigay ng iba pang interpretasyon upang patuloy na yung kanilang gusto ang naipilit at hindi yung kung ano ang gusto ng Diyos kung bakit niya yun sinasabi. Alam niyo po, napakaliwanag ng salita ng Diyos. Ang kailangan lamang natin ay paniwala ang tunay at huwag iibahin. Pangalawang paraan para hindi tayo madaya, yung una ko, do not be deceived, di ba? Ang una na sabi dapat, huwag natin i-challenge. Huwag natin i-dispute yung salita ng Diyos. Pangalawa, do not contradict. Huwag natin kukontrahin o pabubulaanan ang salita ng Diyos. Kapag sinabi ng Diyos at ito ang nakatala sa Biblia, huwag natin itong pabubulaanan o kukontrahin. Alam niyo po dito sa ating binasa sa Genesis 3, maliwanag na kinontra mismo.
ni Satanas, yung sinabi ng ating Diyos na si Yahweh. Ano sabi ng Diyos na si Yahweh kina Adan? Huwag mong kakanin yan, bunga yan, mamamatay ka kapag kumain ka niyon. Yun ang sinabing direkta ni Yahweh kay Adan. Pero nang kinausap ni Satanas si Eva, sabi niya, hindi totoo yan. Sabi sa Genesis 3:4, hindi totoo yan. Hindi kayo mamamatay. Kinontra ni Satanas ang salita ng Diyos. Salita ng Diyos na dapat ay pinaniwalaan agad. Alam niyo po, maraming tao noon maging hanggang sa kapanahunan, ang pagbibigay ng kahulugan sa salita ng Diyos ay depende sa kung ano ang gusto nilang paniwalaan. Ang gusto nila ay sumunod ang ideya ng Biblia sa kanilang ideya at hindi yung kung ano ang ideyang ibinibigay ng Diyos na udyok ng Banal na Espiritu na dapat ay paniwalaan. Ang paniniwala o ang kahulugan ng maraming tao sa Biblia pag binabasa nila ay binabase sa nila sa kung ano yung kanilang kinahulugan. Maraming tao sa sanlibutan na bagaman direktang sinasabi ng Diyos, ito ang dapat, huwag itong gagawin, pero may mga tao na kung saan ay sumasagot na sinasabi nila, dito na kami namulat, dito kami nadapa at dito kami baka. Makikita nyo na pinasusunod ang kung anong nais ng Diyos dun sa kung ano yung gusto nila. Alam nyo ba, mga kapatid, na ang salita ng Diyos ay nakokontradict hindi lamang doon sa kahulugan, hindi lamang doon sa explanation o yung meaning. Alam niyo ba na ang salita ng Diyos ay nakokontradict sa pamamagitan ng ating buhay? Anong sabi sa ikalawang Korinto 5:17? Kaya't ang sino mang nagpagkais kay Kristo isang bagong nilalang, wala na yung dating pagkatao, siya bago na. Ito ang plain and simple word na kung saan sinasabi ng Diyos patungkol sa mga anak niya na nakipagkaisa sa Kanya. Nang sabi rito, wala na yung dating pagkatao. Pero nakokontradict yung salitang iyon ng ating Diyos kapag nakikita yung buhay ng mga tinatawag na Kristiyano na nakipagkaisa kay Kristo. Maaaring hindi natin alam sa buhay natin yung bagay na yun. Iniisip natin ang pagkontra sa sinasabi ng Diyos ay doon lamang sa mga pagpapaliwanag o yung hindi pagkakaugnay ng kahulugan. Pero maliwanag na kung ano ang buhay natin na hindi umaayon, kung ano ang buhay natin ngayon na sumasalungat sa sinasabi at ipinagagawa ng Diyos, tayo ay kumukontra sa salita ng ating Diyos. Pangatlong paraan para hindi tayo madaya, sang-ayon pa rin doon sa ating mga binasa dito sa Genesis 3. Sabi rito pa, ang ahas ang pinakatuso sa lahat ng hayop na nilikha ni Yahweh. Minsan tinanong nito ang babae, totoo bang sinabi ng Diyos na huwag kang kakain ng anumang buong kahoy sa halamanan? Tungkol ng babae, hindi naman. Ipinakakain sa anin ang anumang bunga ng halamanan. Sabi rito, huwag lamang ang bunga ng punong nasa gitna niyon. Pag kami raw ay kumain ng bunga nito, o humipo man lang, sa punong iyon, mamamatay kami. Nakikita nyo rito, hindi, ang salita ng Diyos ay hindi inalis. Ang ginawa rito, dinagdagan. Bunga ng pagkadagdag na iba, yung tinatawag na kahulugan. Ano sabi ng ating Panginoong Diyos? Kaya tanon, sabi, huwag mong kakanin. Kasi pag kinain mo, mamamatay ka. Pero nung si Eva ay tinanong ni Satanas, ang sagot niya, ang sabi ng Diyos, huwag mong kakanin. O, humipo man lang. Nakikita nyo, dinagdagan na. Hindi naman sinabi ng Diyos na humipo man lamang, mamamatay kayo. Diba? Dinagdagan. Kaya yung mensahe, yung purong mensahe ng Diyos ay napalitan. Yung tuloy kahulugan ng nais na sabihin ng Diyos kina Eva at kay Adan ay napalitan. Sa Genesis 3:5 sabi rito, Satan said, gayon ang sabi ng Diyos, alam niya kung kakain kayo ng bunga niyon, magkakaroon kayo ng pagkaunawa. Kayo'y magiging parang Diyos,
at malalaman ninyo kung mabuti at masama. Ito yung pantarayan sa taas. Nung nakita niya na nabago na ni Eva yung tunay na mensahe ng Diyos, doon na siya pumasok. Ang sabi niya, kaya ayaw ni Yahweh na kayo ay kumain yan kasi magiging parang Diyos kayo. Kayo magiging parang Diyos na malalaman ninyo kung ano ang mabuti at masama. Alam niyo po, yan yung isang napakalaking danger. At tunay nga po, na dahil doon ay napahamak ang tao. Napakalaking danger dahil sa yung kaisipan na para bagang nais nating maging mabuti, nais nating maging marunong, alam natin ang ating ginagawa. Kaya dahil dito ay napapahamak ang tao, napapalitan yung tunay na mensahe. Yung unang sinabi, warning, babala ng ating Panginoong Sus para hindi tayo patuloy na mapahamak. Do not be deceived. Yung spirit of deception ay rampant, yung pandaraya. Ang solusyon sa ngayon sa ating binasa, huwag natin pasisinungalingan ang salita ng Diyos. Complete na ang salita ng Diyos. Perfect. At ang sabi pa yung huwag natin kukontrahin gaya ng nangyari sa Genesis. At huwag nating papalitan. Huwag tayong magdadagdag bawas na dahil doon ay naiiba yung mensahe ng ating Diyos. Pangalawang warning o pangalawang babala na kung saan ay ipinahayag ng Diyos, sinabi ng ating Panginoong Sus sa mga alaga nung sila ay nagtanong. Ito naman ay nakatala sa verses 9 to 10 ng Lucas 21. Sabi rito, huwag kayong mabagabag kung makabalita kayo ng mga digmaan at mga himagsikan, dapat mangyari ang mga ito. Ngunit hindi darating karakaraka ang wakas. At sinabi pa niya, makikipagdigma ang bansa laban sa kapwa bansa at ang kaharian sa kapwa kaharian. Ang unang babala o paalaala ng ating Panginoong Sus sa mga alagad at maging sa ating kapanahunan, do not be afraid. Huwag tayong matakot, huwag tayong mabagabag. Bagaman may mga nangyayari sa ating sanlibutan na napakapangit at marami nga ang namamatay, sabi rito, huwag tayong mabagabag. Kasi bakit? Ang sabi ng ating Panginoong Sus, yan ay tanda lamang. Tanda lamang ng pagdating ng ating Panginoong Sus, yung second coming, ay malapit na. Pero hindi pa ito ang wakas. Sa verse 11 naman, ng chapter 21, sabi rito ng ating Panginoong Sus, magkakaroon ng malakas na lindol, magkakagutom, magkakasalot sa iba't ibang dako, may lilitaw ng mga kakilakilabot na bagay at mga kadila-kilalas na tanda buhat sa langit. Alam niyo po yung ating nararanasan ngayon, halos wala doon sa kalingkingan ng mga sinabi ng ating Panginoong Sus na nangyayari. Bagaman sa iba't ibang lugar may nangyayari ng mga digmaan, may mga nangyayaring lindol, mga salot. Pero sabi dito, ito yung mga babala. Ito yung warning, tanda. At kapag sinabi ng ating Panginoon sa kanyang pagbabalik, ay merong mga tanda, palatandaan na mangyayari, dapat tayo maging handa sa kanyang pagbabalik. Alam niyo po, sangayon sa kasaysayan, 9 years after, o 9 na taon, matapos ang Jerusalem ay bumagsak, meron tinatawag na Mount Vesuvius. Mount Vesuvius, na kung saan ito'y sumabog. Napakatindi ng pagsabog nito. Na dahil sa pagsabog nito, yung isang syudad sa Italy na ang pangalan ay Pompey, ito ay totally nawasak. Totally nawasak. Bunga ng pagsabog ng bulkan. Parang nangyari sa Taal, sa haruming pagsabog. Nawasak yung buong syudad ng Pompey. Pero bago nangyari yung pagtutok na yun, at yung pagkawasak na yun, ng syudad na yun, ang mga residente ay normal na namumuhay. Kumakain sila, umiinom, napunta ng palengke, nagmumol, nanonood ng sine, yung mga mayayaman ay namumuhay sa karangyaan, ang mga hayop ay kumakain, at nang dumating yung tinatawag na pagsabog ng bulkan, lahat sila ay nangangamatay. At ang isang malungkot na bagay doon, dapat sana hindi yun nangyari sa kanila.
Kasi bakit? Bago nangyari yung wipe out nung sa Pompey na yun, sa syudad na yun, yung Mount Vesuvius ay nagbigay ng babala. Merong mga tremors na nararamdaman sa syudad, merong maliliit na paglindol, at may usok na nakikita doon sa lugar sa Mount Vesuvius. May usok, may palatandaan, may babala na ito'y posibleng sumabog. Kaya lamang yung mga tao, hindi nila nakita yung babala. Hindi nila nabasa at hindi sila tumugon para maghanda doon sa warning ng bulkan ng Vesuvius. Kaya nangyari yung tinatawag na pagkapahamak ng siyudad ng Pompey. Alam niyo po, sa ating kapanahonan, kaya sinasabi ko, similar na nangyayari yan. Maraming lindol, maraming pagbaha, lugar na dati disyerto ngayon binabaha, mga lugar na dati ay yelo ngayon ay hindi na. Maraming palatandaan sa langit, maraming gera, yung economic crisis sa buong mundo ay nararamdaman, yung rebellion, yung taggutom, yung karamdaman, iba't ibang viruses. Ang lahat ng iyan ay sang-ayon sa sinabi ng ating Panginoon Jesus ay bahagi ng mga tanda, mga signs, mga babala na kung hindi tayo tutugon, maaari tayong makot unprepared. Kaya ang mga ating Panginoon Jesus, napakahalaga na kanya naging tugon sa mga alagad. Hindi tinugon na, oh, ganitong petsa mangyayari yan. Ito palang tandaan mangyayari dyan. Ang unang sinabi niya, yung mga babala na dapat nilang unang-unang malaman. Sang-ayon sa sulat ni San Mateo, sa 24:8-12, ang sabi ito, ang lahat ng ito'y pasimula pa lamang ng paghihirap. Ano yung klaseng paghihirap na ngayon ang nararanasan natin bunga ng COVID? Diba may nagsasabi na sa nila na kapag ito'y tumagal pa, sila'y mamamatay na sa gutom. Pero dito, sabi ng ating Panginoon, ito'y panimula pa lamang, sabi ng Biblia. Ang sabi rito sa verses 8-12 ng Matthew 24, ang lahat ng ito'y pasimula pa lamang ng paghihirap. Sa mga panahong iyon, kapuputan kayo ng lahat dahil sa akin, at isasakdal upang pahirapan at patayin. Maraming tatalikod sa kanilang pananampalataya at mapopoot sa isa't isa. Ipagkakanulot ng isa't isa ang kanyang kapwa. Marami ang magpapanggap na propeta at lilitaw at ililigaw nila ang marami. Kasama ay lalaganap, ano pa? Manlalagi ang pag-ibig ng marami. Alam niyo po, pag tinignan natin yung senaryo niyan, kung yung senaryo na yan ay nakikita natin, nararanasan natin, napakasaklap ng buhay. Napakasaklap ng buhay. Hindi natin mapipigil yan. Yan ay mangyayari. Kaya ang ating Panginoon Jesus ay nagbigay ng babala. Kaya yung sinabi niya na huwag tayong matakot. Kasi bakit? Matapos sabihin ng ating Panginoong Jesus yung mga bagay na kahilahilakbot na mangyayari, ang sabi niya, do not be afraid. Kasi bakit? Sabi niya sa Lucas 21, sa verse 13, tutuloy natin ang pagbasa. Ang sabi nito sa verse 13, ito ang pagkakataon ninyo upang magpatotoo sa akin. Ito pa lang nangyayari sa ngayon, na krisis, na napakapangit, na nangyayari sa atin, bagaman ito'y gatuldok lamang ng sinabi ng ating Panginoon Jesus na nangyayaring paghihirap sa mga darating na panahon. Ang sabi rito, ito'y pagkakataon natin upang magpatotoo. Na bagaman tayo may nararanasang mahirap na ganito sa buhay, testify! Magpatotoo tayo sa kabutihan ng Diyos. Patuloy tayong magpahayag ng kanyang mga salita. Yung kapangyarihan na kaya niyang gawin sa bawat isa. Sa verse 14, sabi dito, ipanatag ninyo ang inyong kalooban. Huwag kayong mababalisa tungkol sa pagtatanggol sa inyong sarili. Sa verse 15, sabi rito, sapagkat bibigyan ko kayo ng katalinuhan at ng pananalitang hindi kayang tutulan o pabulaanan ng sinuman
sa inyong mga kaaway. Sa verse 16, ang sabi nun, ipagkakanulo kayo ng inyong mga magulang. Ito masaklap. Di ba? Sa ibang tao mangyari para bagang normal o okay lang. Pero yung sinabi rito sa verse 16, yung masaklap na mangyayari sa mga darating na panahon, ipagkakanulo kayo ng inyong mga magulang, mga kapatid, mga kamag-anak, at mga kaibigan, at ipapapatay ang ilan sa inyo. May sasaklap pa ba sa pangyayari ngayon kumpara sa nangyayari nga sa ating ngayon sa COVID-19? Diba? Kung yun ang nararanasan natin. Katunayan nga, diba? Sinasabi ng tao, kahit walang COVID, yung ikay napakasagana na lahat ay nasa iyo na. Yung kaalwanan ng buhay na nasa iyo na lahat. Pero subukan nyo na lahat ng kayamanan, lahat ng kaalwanan ay nasa inyo na. Pero yung kayo ay nararanasan nyo na kayo ipinagkakanulo ng inyong mga magulang, ng inyong mga kapatid, mga kamag-anak, mga kaibigan, at ang ilan sa inyo ipapapatay. Diba? Walang kabuluhan ng kayamanan. Sa verse 17, nasabi dito, kapapuutan kayo ng lahat dahil sa akin. Merong catch dito sa verse 17 na sinabi ng ating Panginoon Jesus, kapapuutan kayo ng lahat dahil sa akin. Kung ang pagkapuot ng sanlibutan sa atin ay dahil sa Diyos, okay lang yun. Okay lang yun, kasi sinabi naman ng ating Panginoon Jesus yun eh. Ang mabigat, yung bang napupuot sa atin ang sanlibutan dahil sa ating mga ginagawa. Sa verse 18 na sabi rito, ngunit hindi mawawala ni isang hibla ng inyong buhok. Kaya tama sinabi ng ating Panginoon Jesus, huwag kayo matatakot. Don't be afraid. Sa verse 19, sa inyong pagtitiis, tatanungin nyo ang buhay na walang buhay. Kaya sa buhay na ito na ating nararanasan, mahirap. Pero kung tayo hindi tayo magtitiis, at hindi natin makikita yung salita ng Diyos na kung saan ay nagbibigay sa atin ng lakas ng loob na huwag matakot, ay patuloy na hindi magkakaroon ng kaganatasan. Ang sabi roon sa verse 19, sa inyong pagtitiis, may pagtitiis talaga. Kasi yung sinabi ng ating Panginoon Jesus na mga mangyayari yun, kung hindi tayo magtitiis, lalaglag tayo. Mapapalayo tayo sa pananampalataya. Kaya sabi rito, sa inyong pagtitiis, tatanungin nyo ang buhay na. Ito'y salita ng Diyos. Siya ang nangangako, sabi niya, huwag kayong matatakot. Imbis na ituon natin ang ating paningin sa mga nangyayaring yan, na nagbibigay sa atin ng pagkatakot, ng kapaghatian, ituon natin ang ating paningin sa Diyos. Diba? Gaya na nangyari kay Peter. Okay na eh, diba? Nung makita niya ang ating Panginoong Jesus na naglalakad sa dagat, sa ibabaw ng tubig, humakbang siya. Nakatingin siya sa ating Panginoong Jesus ng pananampalataya at siya'y nakalakad din. Ngunit nang siya mapatingin, maalis niya ang kanyang tingin sa ating Panginoon Jesus at mapatingin siya doon sa mga alon na kanyang tinutungtungan, siya ilubog. Sa lahat ng nangyayari sa ating paligid, huwag natin naalisin ang ating paningin sa solusyon. Walang iba kundi ang ating Panginoon Jesus. Huwag natin ituon ang ating paningin sa problema. Huwag tayong matakot. Do not be afraid, sapagkat yan ay kapahayagan na nawawala ang ating pananampalataya. At panghuli, nababala, mahalagang babala na kung saan ay isinagot ng ating Panginoon sa mga alagad at maging sa atin sa kapanahon ito ay nakatala naman sa verses 34 to 36 ng Luke 21. Sabi nito, mag-iingat kayo na huwag magumon sa katakawan at paglalasing at mabuhos ang inyong isip sa mga intindihin sa buhay na ito. Baka abutan kayo ng araw na yon na hindi handa. Sapagkat darating iyon nang hindi inaasahan ng tao sa buong daigdig.
Kaya't maging handa kayo sa lahat ng oras. Lagi ninyong idalangin na magkaroon kayo ng lakas upang makaligtas sa lahat ng mangyayaring ito at makaharap sa anak ng Diyos. Yung panghuli na pangatlo na paalala sa atin, babala ng ating Panginoon Jesus. Do not be distracted. Huwag tayong magmumulhanan. Huwag tayong ma-out of focus. Ang sabi, huwag nating ituon ang ating isipan doon lamang sa mga bagay o naintindihan natin dito sa lupa. Kundi ituon natin ang ating isipan sa mga bagay na panglangit. Kung natatandaan nyo ang nangyari sa kapanahonan ni Noe, ito'y inihalin tulad sa ikalawang pagparito ng ating Panginoon Jesus. Yung pangyayari ni On ay inihalan tulad sa ikalawang pagparito ng ating Panginoon Jesus. Sa Mateo 24, 37 hanggang 39, ang sabi rito, ang pagdating ng anak ng tao ay matutulad nung panahon ni Noe. Sapagkat gaya ng mga araw bago nagkagunaw, sila'y nagsisikain, nagsisiinom, nag-aasawa, hanggang sa araw na pumasok sa daong si Noe. Hanggang sa dumating ang baha nang hindi nila namalayan at tinangay silang lahat. Gayon din ang mangyayari sa pagdating ng anak ng tao. Ano sabi ron? Nagsisikain, nagsisiinom, nag-aasawa. Wala namang masama ron. Natural, para tayo mabuhay, kinakailangan natin kumain, uminom, maghanap buhay, magsipag-asawa. Pero yun ang ginamit ni Satanas upang ang tao ay madaya. Kasi bakit? Inilagay niya sa isipan ng tao na yun lamang ang pahalagahan. Yung mga bagay na panlupa at hindi pahalagahan yung mga bagay na panlangit. Ang pinaghahandaan ay kung paano iigi ang buhay dito sa lupa. Ang pinaghahandaan ay kung paano sila magiging masaya dito sa lupa. Yung focus nila ay nawala doon sa paghahanda kung paano sila ay magkakaroon ng buhay doon sa kabila at kung paano sila ay magkakaroon ng pagtatagumpay sa kanilang buhay. Nalimutan nila ang mas mahalaga. Alam niyo po ang krisis ngayon na ating nararanasan at iski nung muna pang mga panahon, yan ay babala. Babala na dapat ay ating paghandaan. Alam niyo po, gaya na sinabi ko ng mga nakaraan, nakalulungkot na baka matapos ang krisis ng COVID ay hindi natin nakita yung babala ng ating Diyos. Na dahil nga sa hindi natin nakita, hindi tayo naghanda. Naging masaya lang tayo na nawala na ang COVID. Naging masaya tayo na safe na tayo lumabas. Alam niyo po, ang pakinabang sa paghahanda sa warning na binibigay o babala na binibigay ng Biblia na salita ng Diyos, ang pakinabang ay hindi lamang dito sa lupa. Ang pakinabang ay hanggang dun sa kabilang lupa. Sa umagang ito, napakahalaga ng mga salita. Mismong ang ating Panginoong Jesus na ang nagbigay ng babala. Pag sinabing babala, merong pangit na mangyayari na dapat ay paghandaan. Nasa umagang ito ay ipinaalala sa atin at sinabi ng ating Panginoong Jesus kung ano yung mga pamamaraan, kung paanong tayo ay makaalagwa o makaligtas sa panganib na dulot ng problema hindi lamang ng mundong ito, kundi yung spiritual ang pagharap natin sa katawan. Tatlong warning, tatlong babala na sa umagang ito pagyamanin natin sa ating puso at tayo magkaroon ng patuloy na paghahanda upang sa pagbabalik ng ating Panginoong Jesus sa panahong hindi natin inaasahan, tayo hindi mabibigla at tayong lahat ay handa. Huwag tayong padadaya, huwag tayong matatakot ano man ang nangyayari, huwag tayong magulumihanan. Maliwanag ang salita ng Diyos na dapat natin maunawaan. Palainawa tayo ng ating Diyos, ang mga salita nawa na sa umagang ating narinig ay patuloy na maging bahagi ng ating buhay, maging bahagi ng ating tunay na paghahanda para sa inaasam nating pagbabalik ng ating Panginoon.